All are from Barcelona. Tulad ng relasyon namin ng aking asawa, marami rin pagsubok ang pinagdaanan namin ni Natalia bago pa kami maging matalik na magkaibigan. Sa kabila ng aming pagkakaiba sa wika at kultura, isang babaeng hindi marunong mag-English at isang Pilipinang hindi marunong mag-Spanish ang naging mag-best friend gamit ang Catalan language. Isang kwento ito ng dalawang babae na napunta sa Spain para bumuo ng bagong buhay kasama mga jowa nila. Today, binisita nga ako nitong best friend kong si Natalia. Ilang linggo na rin kasi kami hindi nagkikita. Simula nung nagkaroon na kami ng sarili naming pamilya, yung weekly namin pagkikita dati ngayon ay once a month na lang or minsan kada 2 buwan pa. Ang laylay na kasi namin ngayon sa isa't isa. Pero nagtatawagan naman kami weekly ni Natalia. Etong kaibigan ko ay taga Chile. Noong taong 2011 at 24 years old, iniwan niyang bansa niya para makipagsapalaran at sundan ang high school sweetheart niya na nauna nang umalis at tumira sa Spanya. Pagkarating pa lang daw sa Spain, nagpakasal agad sila para wala nang kawala yung jowa niya. Char. Ito din kasi pinakamabilis na paraan na naisip nila para magkaroon ng legal documents at makapagstay na forever sa Spain si Natalia. Yung boyfriend niya dati na ngayon yung asawa na niya ay taga Chile din, pero Spanish citizen. 2012 naman nung ako ay dumating dito. Tulad niya, wala din akong pamilya o kaibigan na pwede kong sandalan bukod sa aming mga pinakasalan. Pagkarating ko sa Spain, una kong ginawa ang pag-aralan ng language na gamit sa akin palagi ng lolo at lola ng asawa kong si Chef Jaume. Ang language na ito ay tinatawag na Catalan. Hindi mo naman kailangan pag-aralan ito kasi sa Spanish language pa lang ikaw ay makakasurvive na. Pero dagdag pogi points na rin kung pati Catalan ay marunong ka. Respeto na rin ito sa iba, lalo na kung sa Catalonia, Spain mo piniling tumira. Mas malawak at mas maraming job opportunities kung alam mo pareho. Anyway, dun nga kami nagkakilala nitong best friend ko. Sa school kung saan kami nag-aral pareho ng Catalan language. Kung tutuos, hindi naman na kailangan ni Natalia. Same lang naman din ang language ng Spain at Chile. Yun ay ang Spanish. Pero dahil dayuhan siya, pinili niya pa rin matuto para mas makilala niya ng husto ang bansang titirhan niya. Libre nga pala yung school. Kailangan mo lang pumunta sa pinakamalapit na munisipyo, magtanong sa kanila kung saan may free language classes na ino-offer. May online at merong face-to-face. Ikaw nang bahalang pumili. Okay, back to our story. Sa school, para akong timang. Kahit anong pilit kong intindihan ng language nila, wala pa rin ako maintindihan. Kapag may mga Catalan words na gustong explain yung teacher, gagamit siya ng Spanish. Di lalo akong naguluhan. Hindi ko alam kung paano ko nakapasa. Siguro dahil na rin sa pangungopia doon sa isa kong classmate na dentista. Naging magkaibigan din kami ng dentista. Etong dentista naman ay taga Peru, sobrang bait niya. Dahil siya ay marunong mag-English, siya na halos ang parang tumayong teacher translator ko nung unang buwan ko dito sa Spanya. Siya ang una kong naging kaibigan. Pagkatapos ng ilang linggo, ang pangiti-ngiti lang na babae sa classroom na si Natalia ay lumapit sa akin. Mukha daw kasing ang bait-bait ko at mukhang magkasiedad lang kami. Dahil bagong salta ako, alam kong alam niyang wala pa ako masyadong kaibigan. Kaya inimbitahan niya ako magkape. Isinama ko si Celeste, yung friend nating taga Peru, para maging translator ko. At ang friendship naming tatlo ay naging malalim nang dahil sa pakape-kape pagkatapos ng klase. Nahihirapan man kaming tatlo pero Catalan language na napili namin gamitin para makipag-communicate sa isa't isa. Dahil sa bahay at pamilya ng asawa ko, mas lamang ako sa Catalan language kaysa sa Castilla. At para ma-practice na rin namin at nang kaming lahat sa school ay pumasa. Maraming pagkamot sa ulong nangyari tuwing nagkukwentuhan kaming tatlo. Maraming tawanan ang nangyari. Imagine mong ulitin ng 4 hanggang 5 beses ang joke mo para magets ko. Nakakaloka, diba? Pero tiniis nila akong dalawa. Isang gabi hindi ko malilimutan. Lumabas kami para kumain at mag-inom. Pagkatapos ng ilang alak, itong friend kong taga Peru sa amin inagtanong, nasubukan nyo na ba ang sex on the beach? Seryoso mabilis sa sumagot si Natalia. Si, debajo de la tuwalya. Oo, pero sa ilalim daw ng towel, sabi niya. Tawa kami ng tawa. Hindi daw niya alam na cocktail pala yung sex on the beach na tinutukoy nung isa. After nun, inugtubig na lang kami. Baka kung ano-ano pa kasi maikwento sa amin ni Natalia. Maraming ganitong senaryo bago kami naging matalik na magkaibigan. Ngayon dalawa na lang kami kasi pinili ni Celeste na sa Belgium tumira. Naging sandalan namin ng isa't isa at tinuruan niya ako mag-Spanish at in return tinuruan ko naman siyang mag-English para makahanap siya ng mas magandang trabaho. Sinubukan din ang pagkakaibigan namin nung naghiwalay kami ni Chef Jaume. Hindi siya nagdalawang isip na kupkupin ako. Sinisigurado niya na busog akong iiyak bago matulog sa gabi. Nilalabas ako palagi ni Natalia. At kapag nakakita ng gwapo, tatanungin niya, single ka? Single kasi itong friend ko, kakahiwalay lang niya. Para sa akin, nawawala ang kanyang hiya. Isa lang naman ang gusto niya, ang maging masaya ulit ako. Kaya nung bumalik sa Jaume, sabi niya, saktan mo ulit yan, di ko na ibabalik sa'yo. Ngayon, bantay sarado pa rin niya sa Chef Jaume, pero pinatawad na daw niya. In the end, hindi naman siya nagloko, siya lamang ay litong-lito. So ngayon, ito pa rin kaming dalawa. Takbuhan pa rin namin ng isa't isa tuwing kaaway niya yung asawa niya. Hindi naman kasi may iwasan sa isang relasyon ang tampuhan. Kaya importante talaga na meron kang kaibigan. Yan naman naging lunch namin today. Sinigurado kong ipakain sa kanyang chorizo Filipina at longganisa na palagi kong ibinibida. Bet na bet niya. At ang bili niya palagi sa akin kung bibisita naman ako sa kanya, idalhan ko daw siya palagi ng isa. From morning till evening kami nandito sa pool, kasama anak niya at asawa. Nagkaraoke at nagbilad lang kami sa araw para magpaitim. At nagchismisan din. At dito na natatapos ang kwentong ito. Hanggang sa susunod. Adios!